pinakamalaking deception ay walang iba kung hindi ang People's Initiative. O, di ba? Bakit? Kasi nahuli na natin na yung di umanong mga conveners nito o yung mga taong nagsusulong nito, ilang beses nang nagsinungaling. Lang yun, nililin lang tayo sa paggamit ng mga pondo ng gobyerno tulad ng mga ayuda. Tandaan, record-breaking ang inipon o nilaan nila para sa ayuda. Ito ngang akap ay binigay sa DSWD nang hindi nila hinihingi. Wala ito sa National Expenditure Program tulad ng nire-require ng ating saligang batas. Samantalang nakikita natin ang ating mga kongresista kapag sila ay on break, andun sila sa Paris, andun sila sa Europe, nasa US, nagpapalamig. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. So these are expected. What is not expected or what ought to not be done is yung paggamit ng pondo ng gobyerno. Okay lang naman, sanay tayo, may mga namumulitika, mag-i-eleksyon disiraan yan. Usually ang siraan ay through speeches, ganyan-ganyan. So, alam natin yung kay Kong Pulong, medyo run of the mill pa yung kanilang ordinaryo pa yung paraan ng kanilang paninira. Kasi it doesn't really cost money, it does cost government time, which is also a cost. Pero yung iba dito talagang gumagalaw na sila ng tao, nagpapagalaw sila ng nang sa gayon ay makapanira lang. Lalong-lalo na, panahon ngayon na ang tumataas, hindi lang ang awareness, pero ang disgusto, ang disgust tungkol dito sa People's Initiative at ang iba't ibang mga paraan o aksyon ng mga admin o admin allies para palawakin ang kanilang impluensya, pahabain ang kanilang term, para magkaroon sila ng forever sa kanilang pag-uupo. Lahat ng mga yan involves deception. Okay? Ang pinakamalaking deception ay walang iba kung hindi ang People's Initiative. O, di ba? Bakit? Kasi nahuli na natin na yung di umanong mga conveners nito o yung mga taong nagsusulong nito, ilang beses nang nagsinungaling. Umandar sila without a corporate personality. Nung una sinabi nila hindi kanila daw yung proyekto na yun, only to be exposed later on sa Senate investigation. Bakit mahalaga yung kanilang pagpupush nitong charter change at bakit kinailangan may deception? Kasi nga, number one, i-etsipwera nila yung Senado para wala silang katunggali o walang mag-o-oppose sa kanila. Pangalawa, hindi nila ililimita ang pagbago o pag-amyenda sa ating saligang batas sa economic provisions kung hindi posible, at ito po ay impormasyon na natatanggap natin, na maaaring bigla nilang papalitan ang forma ng ating legislatura at gagawin itong parliamentary form at bicameral. Nang sa gayon, wala ngang mas permanente ang walang oposisyon at maaari pa silang makatuloy-tuloy ng gobyerno o administrasyon nang hindi na kinakailangan ng panibagong eleksyon. O, di ba? So, di lang yon, nililin lang tayo sa paggamit ng mga pondo ng gobyerno tulad ng mga ayuda. Tandaan, record-breaking ang inipon o nilaan nila para sa ayuda, 500 billion, na hindi pa maliwanag kung ano ang mga guidelines dito. Ito ngang akap ay binigay sa DSWD nang hindi nila hinihingi. Wala ito sa National Expenditure Program tulad ng nire-require ng ating saligang batas. Sinasabi ng saligang batas na hindi dapat mas marami o humihigit doon sa NEP ang budget. Pero nilagyan nila, biglang
by some miracle, nagkaroon ng akap dun sa budget ng DSWD nang walang humihingi nito. At nagkaroon pa ng issue dahil nagsabi ang Office of the Speaker na kailangan muna dumaan sa opisina ng House Speaker bago i-disburse ang mga ito. Bukod pa dyan, mayroon na biglang mga hindi guidelines kasi kailangan ng IRR. Pero may nag-issue ng parang guidelines na naglalaan ng mga up to 5,000 pesos para dun sa mga taong almost poor. Kakaiba yung category na yon. Sino ba ang hindi almost poor sa panahon ngayon? Tumataas ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, internet, transportasyon, housing, and so on. Nalululong tayo, ang mga tao ay halos wala ng oras kung hindi magtrabaho at magtrabaho just trying to make ends meet. Samantalang nakikita natin ang ating mga kongresista kapag sila ay on break, andun sila sa Paris, andun sila sa Europe, nasa US nagpapalamig. Samantalang hirap-hirap ng buhay dito. Expect this. Hindi lang iniintay ko nga, sino yung malakas ang loob na kongresista na mag-privilege speech any day now laban dito kay Congressman Duterte at iaatake ang 51 billion di umanong pondo na inirelease sa DPWH through his office. Kahit wala pong issue na nilalabas ang Commission on Audit. Ilang taon na yan? Mayroon ba silang sinasabi? Mayroon ba silang issue tungkol sa korupsyon dito? Hindi. Enough lang. In fact, nung nilabas ang balita na yan at ipinamudmud at pinaseed sa kanilang mga trolls and minions online, walang allegation of corruption. Na sinasabi lang na wow, 51 billion ang natanggap ni Kong Pulong, ng Davao through Kong Pulong. Pero wala silang masabi. At in fact, sinabi pa ni Congressman Saldico na siya mismo nagbunyag ng alleged 51 billion na yan, na wala pa siyang ebidensya. Eto, ilang weeks later, matapos manira ang kanilang mga trolls, saka lang po sila maglalabas ng atake. Ewan ko kung bakit kanina hindi pa ginawa, or the day before, or the day after in-announce ni Congressman ko. The point is, ang tagal at mukhang naghahanap lang talaga sila ng mapapanira. Sabi ni Ma'am John, Tamba will use the 500 billion ayuda as stick and carrot for the carrot lang po. For the poor during election, ayuda galore. Correct. Institutionalized lagay. Sa madaling sabi. What a waste of time by this BBM admin. He created his own boogeyman just to cover up his ineptness and impotence to govern. Both Congress and Senate love it because they have hands in the coffers. Ito ang maaari kong sabihin na ngayon na hindi masabi noon. From the start of this administration, mayroon na po silang binabantayan, so to speak, na pinaglalaanan talaga nila ng pansin at ng oras ang ilang mga opisyales na konektado sa dating administrasyon. At parati silang nagmo-monitor sa mga activities sa Davao tungkol sa kay Pangulong Duterte, kay dating Pangulong Duterte at sa mga kaalyado nito. Parati mayroon talaga silang, how do you call this? From the start, mayroon silang plano na i-marginalize ang mga ito. I-marginalize din ang pangalang Duterte. Matagal na po ito, simula pa po ng pag-umpisa ng administrasyon na ito.
mukhang matindi ang takot nila sa dating Pangulo at sa brand name ng Duterte. Totoo, tunay nga, andyan nga si VP Inday. Pero sa totoo lang, si VP Inday pa yata ang mas napasama dahil andyan siya sa administrasyon and she cannot talk against it. Ganun naman po talaga. Pag nasa gobyerno ka, mahirap mag-criticize. Nevertheless, alam natin na she opposed certain things at ino-oppose din niya itong People's Initiative. Overtime na po. Nag-umpisa yan na yung mga trolls pa lang ang ginagamit nila at systematically sinisiraan at iniisa-isa ang mga accounts ng mga, defenders ng mga Duterte. Ang masakit niyan, karamihan sa mga nag-vlog para dito sa BBM administration, tumulong sa kanilang kampanya ay simple lang na nagdi-defend kay Pangulong Duterte. It isn't even just about love because aminin na natin na marami talaga nagmamahal sa dating Pangulo. Pero minsan common sense na lang na nasa zona number 1 ng ating Pangulo ang pagpapatayo ng logistic system, pero hanggang ngayon magdadalawang taon na wala pa rin. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.